Good afternoon, PNVSCA and Mabuhay Pilipinas! Welcome to another episode ng PNVSCA Online TV kung saan ipinapakita natin ang kahalagahan ng voluntarismo sa Pilipinas. Ako po si Michael Jake Noblesa ang makakasama nyo para sa hapong ito. Marami nang nangyari. 2 linggo pa lang ang nakakalipas simula na magsimula ang Disyembre. Pero again, hindi ito basta simpleng Disyembre para sa ating mga Pinoy. Ito rin ay ang National Volunteer Month. Nagsimula tayo sa Aklan sa pamamagitan ng isang outreach activity kasama ang Western Visayas Volunteerism Consortium sa ating community sa Boracay na sinundan ng interface meeting with the LGU of Aklan and Kalibo. Sinundan din ito ng Western Visayas Consortium meeting sa NISU at ng Zumba para sa voluntarismo sa Iloilo City. Naganap din ang Capiz Volunteerism Expo or Capiz Connect sa Rojas City at ang kick-off ng National Volunteer Month sa Iloilo City na dinaluhan ni Yusek Abad Santos, Yusek Libiran at ni Iloilo City Mayor Raisa Trenes. Pero hindi doon natatapos ang ating mga pagdiriwang. Nagkaroon din ng Bacolod Volunteerism Expo, consultation meetings with Central Philippine State University at site monitoring visits. At ngayon, habang binubuksan natin ang ikatlong linggo ng National Volunteer Month, balikan natin ano ba yung mga nangyari nitong nakaraang mga araw. From December 9 to 12, naganap ang first International Research Conference on Volunteerism. Ito ay ginanap sa Waterfront, Cebu City. At ang pamagat ng ating conference, Empowering Communities Towards a Just and Resilient Future, Researching Contributions to the SDGs. At may inihandang mga litrato at mga videos ang ating team na nagpunta ng Cebu City. Ating tunghayan ang mga litratong ito. So this landmark event brought together almost 100 participants from various higher educational institutions, local government units, regional line agencies, civil society organizations,
international volunteer service organizations, and youth leaders. The goal? To document volunteer contributions, assess their impact, and provide evidence to inform policy and practice. By bringing together researchers, policymakers, and practitioners, the conference seeks to strengthen the integration of volunteerism into education, governance, and community development. Nagsimula ang programa with the usual preliminaries, followed by warm welcome messages mula sa ating partner, the University of San Carlos Community Extension Services Director, Dr. Bonifacio N. Mercado Jr. At ang overview of the conference and objectives ay binigay naman sa atin ni PNVSCA Executive Director Donald James Gower. Although hindi nakadalo sa ating pagtitipon si Governor Pamela Baricuatro, her message emphasized leadership through collective action and community empowerment. Very much aligned ito sa theme ng ating conference. Then we move to the plenary presentations, kung saan international and national experts ang ating nakasama, and they shared insights on global challenges and future actions on volunteering research, volunteerism in marketing education, volunteers as knowledge builders in peace building, and isang inspiring talk on community engagement, which stress collaboration between institutions and communities para maging sustainable ang impact nito. Meron ding 9 research presentations tayong napakinggan noong unang araw ng conference. Ito ay nag-range from the Philosophical Foundation of Volunteerism, Decolonizing International Volunteer Service, LGU-led Disaster Response Volunteer Models, Needs-Based Volunteer Interventions for Persons Deprived of Liberty, Youth Volunteerism and Virtual Service Learning Innovations, community initiatives like photo voice programs, at malalaking studies on volunteer motivations and participation trends. For Day 2 naman, more on research sharing, including work on higher education emergency response teams. Nagkaroon din ng plenary session on Day 2 on local foundation, wherein na-discuss ang holistic volunteerism program ng DOJ PPA, potentials of community-based monitoring system data, and global evidence coming from the United Nations volunteers. Nagkaroon din tayo ng presentation on knowledge, attitude, and perception survey ng youth volunteers from Timor-Leste and participatory action research with organizations across Asia-Pacific. Nagkaroon din ng isang eye-opening presentation pagdating sa volunteerism and child protection, reminding us that good intentions must always be paired with ethical safeguards. Ramon Abowitz Foundation Incorporated also shared tools on community assessment and systems mapping, while the World Giving Index presentation shared light on global generosity patterns and what drives people to give and especially to volunteer. Natapos ang event with messages of appreciation, awarding of certificates, and the oath-taking of new NVRP members. And with the closing message by the Deputy Executive Director of CHED, Dr. Cristina Borferrer, which encourages everyone to build resilient communities and advance the sustainable development goals. And sama-samang kinanta ng ating mga participants ang Volunteers March. At para mapakinggan ang sarili nilang saloobin patungkol sa kanilang pagdalo sa 3 araw na research conference, tunghayan natin ang mga interviews na kinuha ng ating team. Marcelia from Sultan Kudarat State University, which is located at Sultan Kudarat. Okay, so we are here to present or to attend the
first ever international research conference. So we are thankful that our school was invited. And then we are here not just only to listen, but of course to learn more from. Our research is all about the LGU-led volunteerism initiatives of LGU Hingoog to check if there's really a strong need for volunteerism, especially in disaster response. And based on our research, conducted research, we have conducted our questionnaire. We have given our questionnaire to around 360 something respondents, and we came to know that there is a strong will from our volunteers to collaborate with the LGU, of course, especially during disaster response. However, there are also gaps in between that we have identified during this research, in which we recommended that it has to be addressed in the future. For example, accreditation. Second is, of course, there has to be proper protection or PPEs for our volunteers. I am architect Jason Roy Bucton, and I am from LGU Hingoog City. I am also one of the LGU volunteerism focal person and working under the City Planning and Development Office. My next point will be about gender and realities of volunteer contributions. One of the clearer findings across all UNIV researches is that the volunteerism is deeply shaped by. Thank you for the opportunity to join. I'm very happy actually to be here. It's very informative. I've learned a lot from the speakers, especially that reveals on how to do volunteerism in a way that is more systematic. I'm very new to the institution where I'm engaged in, so I'm still trying to understand the concepts of volunteerism. My key takeaway is that people are willing to volunteer. There are many opportunities are there. All we need to do as perhaps facilitators of the volunteer activities, we should connect the dots. We should provide, or we should see how to make use of available resources, not only money, but also skills, knowledge, and the right avenue. So I'm happy because I've learned from the research papers presented, especially during the plenary sessions. They have been doing this for a while, so learning from them it's a blessing. So I'm excited to be back tomorrow. Thank you. And you can see in greed the notion of duty to care, really sort of to own the collateral damage that a business or social approach to tourism could have, and making sure that child protection is at the heart of the decision making and the model that are developed in that sense. And so it's a good tool that is recently reviewed, quite updated, with a lot of guidance to how to approach it. Higher income countries are giving a lot as a value, an amount of money, but when you consider the actual income of those countries as well, and the people in those countries, they could be doing a lot more, and there's certainly a lot more generosity that takes place in other parts of the world. When you break that down and look at it at a continental level, Asia is actually the second most generous continent in terms of how much people gave away relative to their income. So it's 1.28% in Asia, which is actually exactly double that of Europe. So Europe is 0.64%. So Asia is being far, far more generous in general. Contribute meaningfully to building resilient communities and advancing the Sustainable Development Goals. So ayun, nakakatuwang isipin na ang daming natutunan ng ating participants sa loob ng 3 araw na research conference. Lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng nag-join sa First International Research Conference on Volunteerism. Maraming salamat din po sa ating mga naging presenters. Patunay na ang voluntarismo ay isang bagay na natututunan at mas napapalago para sa ikabubuti ng mas nakararami.
At nawa, marami pang sumunod sa yapak ng mga magsusulat ng kani-kanilang mga pag-aaral or research patungkol sa voluntarismo. Ito ay isang mayamang konsepto na kailangan pa nating palalimin at pag-ibayuhin. Salamat din sa ating team mula sa PNVSCA na nagpunta sa Cebu para sa event na ito. Ngayon, dadako naman tayo sa kaganapan kahapon kung saan dumalo ang ating Executive Director, Donald James Gawe, sa isang pagdiriwang sa NU Manila. Makikita natin sa susunod na mga sandali ang mga larawan ng pagdalo ni Edie Gawe sa Development Partners Appreciation na ginanap sa NU Manila kahapon. Ito ay pinangunahan ng Community Extension Office ng National University. So makikita natin yung naging program ng event, kung paano ito ginanap since ito ay isang Partners Appreciation, since ang NU at ang PNVSCA ay partners in development. So malaki at malakas ang volunteerism initiatives ni NU at ito ay sinusuportahan ni PNVSCA. So makikita natin ngayon sa ating mga slides, sa ating videos, si Edie Gawe na tumanggap ng certificate since nabanggit ko nga na partner tayo with NU. At nagbigay din ng testimony message si Edie Gawe. So makikita natin ngayon, lumagda si Edie Gawe sa volunteer wall na meron kahapon sa Partners Appreciation event. Kung mababasa ninyo yung nakasulat, pinahalagahan ni Edie Gawe ang naging papel ng NU sa mainstreaming of volunteerism na siyang goal din ng ahensyang ito. So ang NU din po ay nakakasama natin sa mga events natin ngayong National Volunteer Month. And sabi nga ni Edie Gawe sa kanyang lagda, continue to be a model of mainstreaming volunteerism. So yan, thank you NU Manila for your partnership with PNVSCA in our shared aspiration of mainstreaming volunteerism onwards and upwards to our partnership. So from the events nitong mga nakaraang araw, dadako tayo sa kaganapan today, ang Volunteerism Expo sa Antipolo City, sa Calabarzon. So from Volunteerism Expo natin sa Region 6, Volunteerism Expo natin in some parts of NCR, pupunta tayo ngayon ng Calabarzon. At ang mga susunod na ipapalabas natin ay kuha ng ating mga field reporters sa Volunteerism Expo. Ito ay kasalukuyang ginaganap sa Antipolo City. Hi, good morning everyone. Happy National Volunteer Month. We are here now at the Rizal Provincial Capitol. This is the venue of the Volunteer Expo of the City Government of Antipolo City. We will be reporting some of the activities happening now. With me is Raymart Maruques and Rizalin Vela Cruz. Will be making feedback on what's happening here in Antipolo City. So ito po yung compound ng provincial government ng Provincial Capital of Antipolo City. Napakaganda po. At yung kanilang volunteer expo po ay
ginaganap dito sa Inares event center. Mamaya-maya ay mag-start na po yung kanilang activity. So Ian Mark will be making some report on the things happening here at the Volunteer Expo of the city government. Hi, good morning everyone. Nandito pa tayo sa Antipolo City for the Volunteer Expo of the City Government of Antipolo. Ito po ay pinangungunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang kanila pong head ay si Mr. Lenny kanilang registration ay ongoing, but nag-start na po yung mga preliminary activities. So, ayun po. Na nandito ngayon sa ating Inares Event Center para makita niyo po yung kung anong meron sila mga tools, equipment, kalimutan for rescue, for peace and for peace. Nandito po namin ipapaalala na ating pong bulong ngayon hanggang 2 person na lamang nila. So may mga food exhibits dito. Meron din po food ng KNBSC sa pero mag-ipayo na ito din o mag-dalawang isip namin ang tawag ng aming seniors na nagpapayon sa ating government. Mas maganda magkaroon tayo ng additional ideas, information, details, volunteers. Yes, partner kami. At mga partner, meron din po silang ongoing service sa Caravan. last year partner, kami ay nag-distribute ang nagkaroon pwede mo naman ako. We are here assessment ng volunteer group. Dahil yun sa sipag din ng ating mga person ng mga volunteer, si Sir Mark Pacheco, duga nila sa karisma sa ating volunteer. Ready? In 3, 2, 1, Happy Volunteers Month! One more time, samahan natin ang sigaw. After ng Happy Volunteers Month, sigaw na may palakpakan. 3, 2, 1, Happy Volunteers Month! And of course, let's have a photos kasama ang ating Governor Linda gawin ng Philippine National Volunteers. Sa lahat ng malibayan. Okay, so magandang hapon, mga kapamilya katulong sa ating PNV Online TV. This is Raymar Corocas po, assigned po kapusan ng Calabarzon. So ito po ang message ni Governor Inares. Ating pong pakinggan ang naging special message ni Governor Inares. Kaya nakita ko kayo na dito, ito na akong at-isip na lang ako gamit sa inyo. Salamat kayo sa inyong mga inaambag sa ating lipunan. Alam ko hindi madali na maging volunteer. At alam ko na ang first step sa pagiging bayani ay pag-volunteer, ang pagbibisita ng sarili. Kaya isang napakalaking salamat po gusto kong ipawin sa inyo. Yan po, no? Binabanggit ni Governor Inares na pinapasalamatan po niya ang ating mga Antipolo volunteers for their gratitude at appreciation sa kanilang mga initiatives sa DRRM. Yan lang po, magandang umaga. Merry Christmas in advance. God bless us all. Maraming salamat sa inyo. God be all the glory. Thank you po. Muli maraming Ginoon po, nabigay po ng mensahe ang Vice Mayor, si Vice Mayor Puno ng Antipolo. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Response last minute, Mr. Arnold Baines. At syempre, nakalimutan natin ang aking kasama sa Proyectong National Councilor Paul Arayos. At syempre, dahil kayo po, nakita kayo
isa-isayin natin ang ating mga volunteer groups. We have 17 here today. Tawagan mo kayo. Please stand up. Palapakan natin sila. Una, Maligatan People's Alliance, represented by Ana Fuentes Quirino. We have Citizen Crime Watch, represented by Rosario T. Debas Jr. May pachan pa. We have Reformist Guardians International as Chat Incorporated. Lalawigan ng Rizal Rescue Community, NARCO, National Anti-Crime and Corruption Group, represented by Rodrigo Gonzaga, San Pedro. Ayan po, no, pinapasalamatan ni Vice Mayor Puno lahat ng mga awardees, volunteer individuals and groups ng Antipolo City. Bakasan naman po natin ang Na-acknowledge na isa-isa ang ating mga kapwa volunteers. We have my own emergency response volunteers, Roger Flores, Special Action Force Fire and Rescue, represented by Paterno L. Barua Jr. sa Payo. Ayan. Citizen Crime Watch Antipolo Chapter 1, Baby Boy Martin. Magkahiwalay, times 2, yung palakpak. We have the Lakas Radio Communication Group Fire and Rescue Volunteer of the Philippines, represented by Joel Hueta. Antipolo City Moto Club, represented by Bernie Leonor. Antipolo Taytay Assistance Radio Disaster and Rescue, represented by Carmen de la Cruz. Rizal Antipolo Group Emergency Response and Special Action Rangers, represented by Jacqueline Borja. Community Public Responder Rapid Intervention Motorcycle Team, represented by Rosario Gonzalez. Elite Serve Community Observe Response Team, or ESCOR. Rose Pandoro. 1870 Rescue Volunteer Group, represented by Armando Bajo. Rizal Anti-Crime and Community Emergency Response Task Force, represented by Rachel Aquino. We have People's Coalition Against Crime and Corruption Group, represented by Josefina Villanueva. True Alliance of Public Safety Command and Rescue, represented by Lionel C. Capales. Saan mo kayo? Dito po ako dito. Ayan, naman po natin sila. And last but not least, we have Antipolo BRRM Youth Volunteers. Saan po kayo? Mga guys na natin. Palapakan po natin sila. May nakalimutan po ako. Nakalimutan po lahat. Okay. So on behalf po ng City Government of Antipolo, Mayor Julianares, President po kay Pahatit at aming walang yung pasasalamat sa inyo. Volunteerism is a true gift. Talagang inilalaan po ninyo yung pagod, oras, hirap, tulong para mapaganda at mapabuti at mas maging ligtas ang ating lungsod. And it is a true spirit of bayanihan na ginagawa po natin dito. At sana po ay bawat citizen ng Antipolo City ay maging katulad ninyo na may masasabi para sa ating bayan at gusto po kailangan ng kanilang oras at galing para po sa ating lungsod. Kaya there's nothing more we can sing other than maraming Inares, kay Vice Mayor namin Puno, good morning sir. Kay Sir Relly, kanina napag-usapan namin, Pasko na naman, magtumpalo ka lang. So yun, nakita natin napaka-active ng ating mga partners sa Antipolo City pagdating sa volunteerism. So, ang susunod na mga slides ay ipapakita ang mga kuhang litrato ng ating team sa Antipolo City.
And kung mababahaginan pa rin tayo ng mga konting pagpapaliwanag at pagkikwento ng mga kaganapan, um, makakasama pa rin natin si Sir Remark ng PNVSCA at ang vocal ng Calabarzon. Okay, maraming salamat, Migs, no? Ating online anchor ngayong Sabado. Muli po, ako po si Raymart Moruques, ang assigned focal person ng Calabarzon. Kanina, no, inyo po nakita yung mga video messages, no, ng ating butihing governor, Inares, no? Nagbigay ng mensahe para sa ating mga volunteers sa Antipolo at si Vice Mayor Puno nagbigay ng suporta on behalf of Antipolo City Mayor Inares, underscoring the city's commitment to community service. Ngayon po, inyo nakikita ang mga litrato ng ating mga DRRM volunteers, no? Ang alam ko po kanina, merong 17 na volunteer organizations na naparangalan kaninang umaga. Ayan. So, yan po ang ating mga photos as you can see po sa ating screen. Yan. Grabe, no? Bawat grupo may sarili silang uniform. Gaganda na kanilang uniform. At di lang yun, talented pa sila. Kanina nagkaroon pa ng singing and dancing contest, showdown, ika nga, no? Bawat grupo. Kasi ang event ay nagsilbi ding meeting / ala Christmas year-end sa kanilang mga activity at groups. Ayan, mga pictures. Ayan po ang ating mga host for the expo galing sa CDRMO. Ito naman po ang mga exhibit, part ng exhibit po ang Rizal Chapter Rizal Province Branch ng Philippine Red Cross. As you can see po sa ating screen, yan, kanilang mga ginagamit during operations, no? Yan din, mga litrato. Sa likod, yung mga part din ng exhibit. Yan, DRCG, Fire and Brigade. Meron tayong mga kasamahan from Mayamot, Emergency Response Volunteers. Yan. Maraming mga litrato naman. Ito yata ang registration, no, ng ating event. Yan. Mga kabantay natin. Nagigiting na volunteer. At si Edie Donald Gawen, nagkaroon doon sa gilid. Nagbe-video din. Salamat, Edie Donald Gawen. Ayan. So, mga pictures lang po ito ng mga umattend kanina, umaga. Actually po ngayon, ongoing kanilang meeting, no, year-end assessment meeting ng pag-present nila ng accomplishments and plans for next year. Okay, mga litrato po. Around 200 volunteers along with their volunteer organizations ang umattend po ngayong araw ng Volunteer Expo. Yan. So next po, mga pictures po ito. 1870 residents, yan. Nagkaroon din kanina ng energizer, mayroong sumayaw at kumanta. Ito naman po ang litrato with Vice Mayor Puno and VFP, focal person ng Antipolo, si Sir Enrile Rally and Edie Donald sa gitna. Marami pa tayong mga litrato. Ayan, ito nga po, no? Nag-culminate nga po, no, ng isang awarding ceremony where outstanding individuals and groups were recognized po for their invaluable contributions. So naman po, ang litrato ni Sir Relly, ENP Relly, ang ating person ng volunteerism ng Antipolo City, CDRRMO. Napapasalamat sa mga dumalo at nagbibigay ng mensahe para sa mga dumalo ng ating Volunteer Expo. Yan, mga litrato lang po yan. Ating tinanong po, si Edie Donald Gawen, nagpasalamat sa LGU sa initiatives, no, ng kanilang pag-mainstream ng volunteerism at pag-foster ng culture of service, primarily sa efforts ng ating mga kasamahan sa CDRRMO. Yan. Ang alam ko, meron pa tayong mga videos, no? Meron tayong mga interviews with our volunteers. Ayan, primarily, mga interview with ENP Relly, interview with Red Cross Rizal Chapter Antipolo, at interview with President ng ACDRRM Volunteer Network, Mr. Joseph Ramos. Ayan, ayun yung nangyari kanina. Sige po, ating pong pakinggan ang ating mga recorded video interviews sa ating mga, ang expo, ang booth ng PNVSA. Sige po, pakinggan po natin ang ating mga messages, ang ating mga kasamahan kanina sa Volunteer Expo.
Ngayong araw po ay ginaganap natin ang Antipolo Volunteerism Expo kung saan ito po yung ating General Assembly ng ating lahat ng 17 mga volunteer groups sa Antipolo City. So dito magkakaroon po tayo ng servisyo caravan. So mga libreng servisyo para po sa kanila, libreng masahe, libreng gupit, dental check-up at saka bunot, at saka yung mga medical check-up pati sa kanilang mata po, no? Lahat para sa welfare po ng ating mga volunteers. At gaganapin din po natin ngayong araw ang ating taunang pagkilala sa ating pong outstanding volunteers at saka volunteer groups bilang pasasalamat po sa kanilang pong lahat ng pagtulong sa ating pong lungsod ng Antipolo. Okay, so Relly, sino mga meron ba kami i-walk through? Anong meron sa loob ng event? Sorry, magdala ka tayo? Siyempre, yung sa kanila, gabi nag-volunteer. Kailangan maliwanag yung kanilang eyesight. Meron tayo libreng eye check-up at saka libreng salagay po para sa kanila. Lahat po yan ay makitong po tayo sa kanila sa City Government para po sa ating mga volunteers. Okay. Ng ating Volunteer Expo ay yung pong servisyo caravan na kung saan meron tayong mga libreng servisyo para po sa ating mga volunteers. Kasama po dito yung mga information education campaign sa waste segregation, mga concerns regarding sa mga palupa at pabahay. Pwede po natin i-avail. At dito po makikita po natin yung pong libreng gupit at libreng masahe care of po ng ating city cooperative and livelihood office. So nakikita po natin ngayon yung mga volunteers. Hindi po sila pagod ngayon, kundi magre-relax lang sila ngayong araw. Kasama rin po sa ating pong mga servisyo, sakali pong walang trabaho. Nandito po ang peso para alalayan sila, makahanap ng trabaho. Mga libreng seats mula po sa agriculture office. Pati po sa mga hindi po nakarehistro, senior citizen, solo parent, at saka yung kanila po persons with disabilities, pwede rin po sila dito mag-register para finally makakuha sila ng kanilang ID. At kung di po sila nakarehistro sa kanilang pong birth, pwede rin po sa ating LCR. Matuwag po namin sila. At kung wala po silang national ID, tulad ni Kuya, pwede po silang mag-register dito sa booth ng PSA o PLCs. Maganda na ang tanong. So, siyempre, bahagi po ng ating pagtiyak ng kalusugan ng ating mga volunteers, ng welfare nila, ay yung kanilang health. No? So, meron po tayo ditong libreng dental check-up services. Dito sa kapila yung mga medical check-up po para mag-check kung sila po ay malusog. Kasi importante na ang ating pong mga volunteers sa kanilang pagganap ng tungkulin ay malakas at malusog. Kasama po dito may mga libreng gamot po tayo, may pharmacy. Okay, kulay. Alright, my name is Joseph Ramos. Currently, nandito ako ngayon sa Inares Sports, Inares Events. Activities ng 1870 Volunteer Group we are currently working with our different partner organizations, corporate companies wherein they would require our services. And at the same time, sa ACTV naman, may mga volunteer groups tayo na tie up sa mga local government units in relation to, let's say, may mga food feeding program tayo. Katulad ngayon, meron tayong caravan. So marami tayong mga volunteer peace and order cluster na working while at the same time attending the Volunteer Expo. My name is Joseph Ramos, currently a member of the 1870 Rescue Volunteer Group and the president of the Antipolo City Disaster Volunteer Federation or ACTV. Nandito ako ngayon sa Inares Event Center sa Antipolo wherein nagaganap ang ating Volunteer Expo. Nandito ang mga volunteer groups ng Antipolo to showcase their
group's capabilities, equipments, and talents. No? So I'm inviting everyone na malapit sa area and kahit sa hindi masyado malapit na to drop by and see what your Antipolo City volunteers are capable of. So ang volunteers natin are working in close coordination with the local government units, ang city DRRM, and rumiresponde sila sa mga disasters and other emergencies. No? And this year, sasabay na rin natin ang ating fourth quarter accomplishment wherein the different individual volunteer groups will be showcasing their accomplishments sa buong taon. Simula ng uwan, tino, mga baha, habagat, lahat tayo nagsasama-sama dyan. And at the same time, i-award natin ang mga individual and best volunteer group for the year 2025. So tara na, para malaman nyo kung sino-sino ang mga members sa ating volunteer group. Volunteerism is a difficult task, pero napaka-rewarding niya. Hindi man mag-thank you ang mga natulungan natin, pero the mere fact na nakatulong ka, you made the difference. You're not here. We are not here to change the world, but we are here to make a difference, to help those who are in need. And volunteer man tayo, volunteer tayo, taas nga tayo para sa mga Antipolo at sa Antipolo nating mahal. So tara na, kung gusto niyo mag-volunteer, sign up. Meron mga different volunteer groups dito, divided into 3 clusters. Meron response cluster, peace and order cluster, and at the same time, training cluster natin. Lahat yan certified. Kaya tara na dito sa Inares Event Center, Volunteer Expo 2025. Okay, sir, how can we reach you po? You can reach us at our page, 1870 Rescue Volunteer Group, and other volunteers. Meron din tayong Antipolo City Disaster Volunteer Group page wherein you can visit, like, and follow para malaman nyo kung saan kayo na grupo na mag-volunteer. Meron kayong training skills, teaching skills, pwede tayo dito sa training cluster. Pwede tayo sa peace and order, mahilig kayo magpuyat, meron tayong peace and order cluster. You like helping those who are in need, especially pag may mga disasters, meron kayong time, talent, and treasure, tara sa response cluster. Ako po si Maureen Vivian Angelica M. Tolentino, team leader ng Philippine Red Cross Rizal Chapter Rizal Province Branch, Mayamot 140. Ang role namin dito sa LGU ay maging auxiliary to the government. So kung ano ang kailangan nilang tulong pagdating sa disaster, binibigay namin sa kanila yun. Naimbitahan kami dito sa Expo bilang isa sa mga active volunteers at accredited dito sa atin. Pwede po kayong mag-volunteer sa Philippine Red Cross. Marami namang branches and offices. Nakakalat yan sa buong bansa. Dito sa Antipolo, ang office po namin ay nasa Emergency Operations Center sa City of Parugan, Barangay San Jose. Along lang siya ng Provincial Road. Pwede lang po kayong mag-walk-in doon at sabihin niyo po dun sa staff ng Red Cross na mag-volunteer po kayo. Or pwede din po kayo mag-message sa official Facebook pages ng Philippine Red Cross. Ako si Maureen Tolentino. Nagsimula ako mag-volunteer nung pandemic, nung 2020. Sa ibang grupo pa yun. And then eventually, nag-Red Cross kami. Kasi nung mga panahon na yun, maraming nangangailangan ng tulong, mga kapitbahay na hindi makatawag ng ambulansya, may mga na-aksidente sa Marcos Highway. So, ako at ang barkada ko, nag-volunteer kami sa Red Cross and then eventually nagpa-accredit kami sa Antipolo. Personally, nag-volunteer ako dahil naging scholar ako ng bayan at ito yung paraan ko to give back to society and to pay it forward. Masarap maging volunteer kasi nakikita ko na yung skills ko and yung talent ko nakakatulong sa mga tao. Lalo na in times of disaster na wala na sila, yung karamihan, lalo na yung mga binaha o mga nasunugan, walang-wala sila. So, tulong na ibibigay namin kahit paano nakaka-alleviate dun sa suffering na nangyayari sa kanila. Hindi ko naman ginagawa ito
bagay, kundi para lang makatulong talaga. Happy National Volunteer Month! Ayan, So, so yan yun, po ang mga interviews ng ating mga kasamahan galing sa Antipolo City. Back to you, Migs. So, yun. Thank you, Sir Mart. Pero bago ka namin pakawalan, may isa muna kaming katanungan para sa'yo. Wow, Miss Universe Okay lang question ba ba yun, ito? sir? Yan na bang last na report mo? Apo. Yes, ano yun, Migs? Anong katanungan ito? So, bilang focal ng Calabarzon and bilang isang volunteer din, anong pakiramdam na makitang napaka-active ng mga kasama nating volunteer dyan sa Antipolo City? Siguro, yung napasin ko, kapag maayos ang coordination with the focal person at kapag ang LGU ay merong focal person na in charge, doon ko nakita yung support at madaling ma-seamless ba yung pag-coordinate at pag-communicate with the two parties, no? Given din the leadership of our office and leadership din ng kanilang LGU, support ng kanilang mayor din as well. Yun. So doon ko nakita yung leadership talaga is very relevant, particularly sa pag-enable ng kanilang team to achieve shared vision, para makapag-produce ng output like this one, Expo. Hopefully, ma-sustain pa rin at yun, magkaroon pa rin ng common goal at yun. Tuloy-tuloy lang, sustain lang natin with this type of initiative. Yun lang. Back to you, Migs. So, thank you, Sir Raymart. So, napakinggan natin si Sir Raymart Marujes, ang volunteer focal person ng Calabarzon, a very active VFP. So, thank you, Sir Mart, and sa team natin na nagpunta sa Antipolo City, kay Ma'am Lynn, and syempre kay ED Gawe. So, sabi nga nila, bakit ka aahon papuntang Antipolo? Kung dati magdadasal ka lang sa Birhen, ngayon hindi lang magdarasal, magbo-volunteer na rin. So, I hope na inspire tayo sa mga napanood natin ngayong Volunteer Expo sa Antipolo City. Kaya kung malapit ka lang sa Antipolo, ahon na, punta na, tara na sa Volunteer Expo nila. So, itong Volunteer Expo ay kasalukuyan pa rin nagaganap. So, hindi ka pa huli. Sa ating mga manonood na malapit lang or kayang-kayang pumunta sa Antipolo, pwede pa kayong pumunta. And bilang pagpapatuloy, hindi lang natatapos sa Antipolo ang ating mga pagdiriwang ngayong National Volunteer Month. Hindi lang din sa Antipolo natatapos ang Volunteerism Expo. May kasunod pa ito. So, sa pagdating ng Lunes, December 15, magaganap ang isang malaking Volunteer Expo na pangungunahan ng Quezon City Government. Ito ay ang Bayanihang QC, Volunteerism Expo 2025, Lakas ng Mamamayan tungo sa Kaunlaran. Ito ay gaganapin sa MICE Center, again, on Monday from 10 a.m. to 5 p.m. So if you want to explore different volunteer opportunities na ino-offer ni Quezon City Government, punta na kayo sa Bayanihang QC. Gayon din, if you want to become exhibitors for this event, you may contact the Quezon City Government for further details. And dahil nasa usapin na rin tayo ng mga pagdiriwang patungkol pa rin sa National Volunteer Month, hayaan niyong idetalye ko kung ano pa yung mga pwede nating abangan sa mga susunod na araw at linggo. Pagdating ng Martes, December 16, ay ang climax o ang rurok ng NVM 2025. Ito ay ang Search for Outstanding Volunteers and Bayanihan Media Awards Ceremony na gaganapin sa Ayala Museum, Makati City. Makakasama natin dito ang mga natatanging volunteer para sa taong ito for the SOV, BMA, pati na rin ang mga international volunteer and local partners natin. Again, ito yung climax or rurok ng ating pagdiriwang. Itinatanghal natin ang mga natatanging individual na nagpamalas ng angking galing
at angking busilak ng puso pagdating sa voluntarismo. Kinabukasan, December 17 ay gaganapin ang talakayan with SOV, BMA, and IVSP awardees. Ito ay magaganap naman sa Makati City. Ito ay magsisilbing tribute, pagpaparangal sa mga itinanghal na SOV, BMA, and IVSP winners for this year. Ito naman ay susundan ng iba pang mga events, katulad ng webinars. So sa loob ng sunod-sunod na araw, magkakaroon ng volunteer webinars. For December 17, Volunteering for Trade and Industry. December 18, Volunteering for Migration and Development, pati volunteering in the energy sector. December 19, Volunteering in the health sector and volunteering for science and technology. December 22, Volunteering with and for children. And December 23, Volunteering for jail, parole, and probation. Para sa mga detalye patungkol sa webinars na ito, mag-antabay lang sa ating official Facebook page. Maaari ninyong daluhan isa, dalawa, or lahat ng webinars sapagkat ito po ay libre at para sa publiko. Susundan naman ang mga webinars ng pagtatapos or culmination ng National Volunteer Month for 2025 sa pamamagitan ng isang partnership recognition and NVM 2025 culminating activities. Ito ay pangungunahan ng Provincial Government of La Union and syempre gaganapin ito sa La Union. So ayan, nakita natin na hindi lang natatapos sa Volunteerism Expo kick-off ceremony, Zumba, sa outreach ang mga pagdiriwang natin for National Volunteer Month. At higit pa rito, marami pang mga pagdiriwang ang ating mga local partners, mga LGUs, mga friends natin sa academe, and even CSOs. So, nakikisama sila sa ating pagdiriwang at tayo ay lubusang nagpapasalamat sa kanilang aktibong participation sa NVM 2025. So, bago tayo dumako sa iba pang parte ng ating programa ngayon, atin munang bisitahin ang ating Facebook page at tingnan ang mga viewers, likers, and commenters natin. So, binabati natin from University of Southern Mindanao, si Sir Bonnie Soloy. So, Sir Bonnie, good afternoon po and thank you for watching our program for this afternoon. Batiin na rin natin si Sir Kenneth Ciruelo, ang Chief ng Policy, Advocacy, and Technical Services Division ng PNVSEA. Sir, thank you for watching from Cavite. And binabati din po natin ng isang magandang araw si Sir Richard Rivera. So, for the information lang po ng ating mga viewers, si Sir Richard po ay 2025 SOV Regional Awardee for National Capital Region. And siya rin po ay consistent blood donor for 20 years and consistent din siya sa iba pang volunteering activities. Saludo po kami sa inyo, Sir Richard, and magandang araw po sa inyo. Naway, marami kayong natutunan, na-enjoy nyo ang ating programa for this Saturday. And para naman sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hindi lang tayo pwedeng sumali sa mga events either online or on-site. Pwede din natin ipakita ang ating lahok sa NVM 2025 sa pamamagitan ng pagpalit ng ating profile picture or yung frame ng ating FBE. So para gabayan tayo, paano ba magpalit ng profile picture frame? Pakinggan natin at panoorin ang video na ito. Hello everyone. Did you know that December is National Volunteer Month? It's a special time dedicated to recognizing and celebrating volunteers who selflessly give their time and effort to make our communities and the world a better place. One simple yet powerful way you can participate and show your solidarity is by changing your Facebook profile frame.
It's super easy to do and I'll walk you through it right now using Twibonize. First, open your web browser and go to the Twibonize website or use the Twibonize app. In the search bar, look for our official National Volunteer Month 2025 frame campaign. Once you see it, just tap or click on it to open the campaign page. Now you're on our campaign page. Scroll down until you see Choose Your Photo button. Tap on that and your device's photo gallery will open. Select the profile picture you want and adjust the photo and make sure your face and any important details fits nicely inside the frame. Once you're happy with how everything looks, simply tap the download button, usually located below your framed photo. You can also use the suggested caption for our NVM campaign. Just copy the text provided. Now head over to your Facebook app, go to your profile, tap on your current profile picture, select Update Profile Picture, and then choose your newly downloaded National Volunteer Month frame photo. Paste the text copied on Twibonize website to the description box, then save. And there you have it. You have changed your profile picture frame. It's that simple. By taking just a minute, you can help us celebrate the spirit of volunteerism and encourage others to get involved. Happy National Volunteer Month! Ayan, thank you, Miss Arian Maghanoy ng PNP-SCA for that very instructional video. So para sa mga friends natin, family members na hindi pa nakakapagpalit ng kanilang profile picture, hindi pa huli ang lahat. You can still change it, and if hindi nyo nasundan yung video, nakapost naman sa official Facebook page ng PNV-SCA ang guidelines kung paano magpalit ng DP frame. And para updated pa kayo sa iba pang activities or changes of schedule sa mga events natin ngayong National Volunteer Month, tatandaan natin, it's just the second week of December. Marami pang events na pwede tayong daluhan. Kindly tune in sa official Facebook page ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency for updates and other details. So, ngayon, bisitahin natin or balikan natin ano ba yung mga nangyari sa isang oras na programa natin today. So, binalikan natin ano yung mga nangyari from day 1 ng National Volunteer Month. Nagkaroon tayo ng emphasis on the first International Research Conference on Volunteerism na ginanap sa Cebu City. Gayon din sa NU Partnership Appreciation Event na ginanap kahapon. And nakasama din natin sina Sir Raymart Maruques and the Antipolo team sa kanilang pagbabahagi ng kanilang mga nakita, narinig at ikinuwento sa atin patungkol sa Antipolo Volunteerism Expo na kasalukuyang nagaganap ngayon sa Antipolo City. Gayon din, nagkaroon din tayo ng preview sa mga susunod pang mangyayari, lalo't higit sa gaganaping Quezon City Volunteerism Expo sa darating na Lunes at sa iba pang kaganapan ayon sa National Volunteer Month calendar. At bilang panghuli, inaanyayahan din tayo na ipakita ang suporta sa pagdiriwang ng National Volunteer Month sa pamamagitan ng pagpapalit ng ating Facebook profile picture frame. Gayon din, inaanyayahan din namin kayo na gamitin ang ating mga hashtags. Hashtags like National Volunteer Month, NVM 2025, hashtag Be a Volunteer. Sa inyong mga post, sa X man yan, sa Instagram, or sa Facebook. Gayon din, inaanyayahan din namin kayo na sundan ang mga kaganapan ng PNV-SCA sa TikTok. So may official TikTok page po ang PNV-SCA. Ito po ay PNV-SCA_official.
Again, PNVSCA_official. Makikita niyo po dito every week, nagpo-post po tayo ng mga videos, short clips kasama ang ating mga partners, friends, patungkol sa volunteerism. So, balikan po muna natin ang ating Facebook pagtungkol sa mga nag-like at share ng ating program for today. So ayan, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng nanood sa atin for this lunch and afternoon program. Nawa marami kayong natutunan. Nawa ay na-inspire kayo lalo na mag-volunteer. Sapagkat sabi nga ng ating motto or theme for this year, volunteerism should lead us to inclusive development and for it to empower communities, building it to be just and more resilient. So sa ngalan ng PNVSCA, nagpapasalamat kami sa lahat ng sumusuporta sa mga naging pagdiriwang at magiging pagdiriwang pa for the National Volunteer Month for 2025. Again, this is Michael Nobleza, VSO1 ng PNVSCA, wishing you a happy National Volunteer Month, advance Merry Christmas and a Happy New Year, and be a volunteer. Thank you and stay safe.